Ang halakhak ay umalingaw-ngaw na parang isang putok ng baril sa gitna ng tila libing na katahimikan ng mansyon. Isang tunog na banyaga at ipinagbabawal sa loob ng bahay na yon, kaya't natigilan si Victor Montemayor sa kanyang paglakad. Ang kamay niya ay nanigas sa pagkakahawak sa buhol ng kanyang Italianong sutlang kurbata. Hindi iyon ang karaniwang pag-iyak o ang mahinang ugong ng mga makinang medikal na bumubuhay sa kanyang kaisa-isang tagapagmana. Ito ay isang pagsabog ng dalisay na saya mailap at imposible. Si Victor, ang taong kayang kontrolin ang kalahati ng industriya ng real estate sa bansa, sa isang pirma lamang ay nakaramdam ng isang matinding takot, isang malamig na kilabot na gumapang sa kanyang likuran. Baka nasasamid na si Leo, baka isa itong pulikat. Nagbabala na ang mga doktor na anumang matinding emosyon ay maaaring maging sanhi ng pagbagsak ng mahihina nitong baga. Leo? Sigaw niya nakalimutan ng kanyang pinangangalagaang tindig. Tumakbo siya sa pasilyong gawa sa marmol, hindi pinapansin ang alingaw-ngaw ng kanyang libu-libong dolyar na sapatos na tumatama sa sahig. Itinulak niya ang mga malalaking pintong salamin na patungo sa hardin sa likod bahay sa sobrang lakas na halos manginig ang mga salamin nito. Ang kanyang mga mata na sanay sa pagbabasa ng mga kontrata at paghahanap ng mga mali sa mga planong architectural ay nangailangan ng ilang sandali upang iproseso ang tanawin isang imaheng napakatila panaginip na tumangging tanggapin ng kanyang utak. Walang mga nurse na nakasuot ng malinis na puti, walang mga monitor ng puso na tumutunog. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw ng 3:00 ng hapon, sa gitna ng perpektong inalagaang damuhan na hindi kailanman tinatapakan ng sinuman, naroon si Leo ang kanyang anak. Ang batang hindi nakagalaw ng anumang kalamnan ng kusa sa loob ng 2 taon. Ang batang nabubuhay sa dilim ng matinding depresyon. Naroon siya sa kanyang pulang wheelchair ngunit hindi siya lupaypay. Ang kanyang katawan ay tensyonado, buhay ni nabuhay. Ang kanyang mga kamao ay nakataas sa asul na kalangitan at ang kanyang bibig na laging nakatikom sa isang ekspresyon ng sakit ay nakabukas ng malapad, pinakakawalan ang halakhakan na narinig ni Victor mula pa sa pasukan. At sa harap niya ang sanhi ng milagro o kabaliwang ito, si Camille ang bagong physical therapist. Hindi niya suot ang kulay abong uniforme na naaayon sa protocol. Suot niya ay isang kupas na asul na pantalon, isang puting apron na may mga mantsa ng lupa, at ang pinakakatawa-tawa sa lahat, isang pares ng matingkad na dilaw, na guwantes na goma, na kumikinang sa ilalim ng araw. Nakatayo siya sa isang paa, ang isa na may nakaunat sa likod sa isang perpektong postura ng balet, magandang ngunit kakatwa na parang isang flamingo na nakasuot ng botas na pangtrabaho. Ginagaya ng kanyang mga braso ang mga pakpak ng isang sisne at ang kanyang mukha na pawisan at walang kolorete ay nagliliwanag na tila nakikipagkumpetensya sa araw. Halika kampeon, damhin mo ang ritmo. Sigaw niya habang umiikot na naging dahilan upang ang tubig mula sa isang hose sa malapit ay lumikha ng isang bahaghari sa ibabaw ng ulo ng bata. Humalakhak si Leo, sa tuwa sinusubukang gayahin ang galaw gamit ang kanyang mga naninigas na balikat. Ang itim na katad na portfolio ay dumulas mula sa mga daliri ni Victor. Bumagsak ito sa batong sahig ng terasa na may isang mabigat at tuyong tunog. Agad na nabasag ng ingay ang mahiwagang bula na bumabalot sa hardin. Biglang huminto si Camille na walan ng balanse ng 1 segundo bago ituntong ang parehong paa sa lupa. Naglaho ang kanyang ngiti nang makita ang matikas na anyo sa may pinto. Maputla si Victor, mabilis ang paghinga at sa kanyang mga mata walang pasasalamat para sa tawa ng kanyang anak. Ang naroon ay isang galit na tila sasabog na bulkan. Ang nakikita niya ay isang mababang empleyado na pinaglalaruan ang kalusugan ng isang batang may kapansanan. Inilalantad ito sa araw sa alikabok at sa hindi autorisadong pisikal na gawain. Nanginginig na humakbang si Victor. Para sa kanya,
Hindi ito isang pagdiriwang. Ito ay isang kriminal na kapabayaan. Ano ang kahulugan ng lahat ng ito? Umalingaw-ngaw ang kanyang boses na nagpatalsik sa mga ibon sa hardin. Tumigil sa pagtawa si Leo. Ang kanyang mga braso ay bumagsak ng mabigat sa mga patungan ng silya. Ang liwanag sa kanyang mga mata ay biglang namatay, pinalitan ng likas na takot na dulot ng boses ng kanyang ama kapag ito ay nasa executive mode. Ngunit si Camille ay hindi nagbaba ng tingin. Tinanggal niya ang isang dilaw na guwantes na may mabilis na tunog, huminga ng malalim at humarap sa may-ari ng bahay. Hindi siya mukhang isang takot na katulong. Mukha siyang isang leona na nakatayo sa pagitan ng isang mangangaso at ng kanyang anak. Ang pagbabanggaan ng dalawang mundo ay malapit ng maganap. Ang lalaking naniniwala na kayang ayusin ng pera ang lahat laban sa babaeng alam na walang silbi ang pera kung wasak ang kaluluwa. Tinatanggal na kita sa trabaho. Bulong ni Victor, ang boses ay mababa at mapanganib. Sa sandaling iyon, isang tunog na nagmula sa lalamunan. Desperado ang lumabas mula kay Leo. Hindi! Nanigas si Victor. Dahan-dahan siyang lumingon sa kanyang anak. Hindi kailanman nagsasalita si Leo. Ang kanyang depresyon ay naglubog sa kanya sa isang piling katahimikan sa loob ng maraming buwan. Ngunit ngayon, ang bata ay lumalaban sa sarili niyang katawan, ang mukha ay pula. Sa pagsisikap ang mga ugat sa leeg ay litaw na litaw. Itinaas ni Leo ang isang nanginginig na kamay, hindi patungo sa kanyang ama, kundi patungo kay Camille. Ang kanyang mga daliri ay desperadong umaabot. Sinusubukang hawakan ang tela ng maruming apron ng babae. Hindi siya aalis. Sabi ni Leo, hinihila ang mga pantig na may lakas na tila pumipunit sa kanyang lalamunan. Sa may pintuan, isang madilim na anino ang lumitaw. Si Consuelo ang punong katiwala. Suot niya ang kanyang walang kulubot na itim na uniforme at isang ekspresyon ng pekeng pag-aalala ang nakapinta sa kanyang mukha. Kanina pa siya nanonood mula sa bintana, naghihintay ng tamang sandali para makialam. Kinasusuklaman niya si Camille, ang kanyang kabataan, ang kanyang enerhiya, at higit sa lahat, kinasusuklaman niya kung paano tila nabubuhay muli si Leo tuwing pumapasok ang babaeng iyon sa silid. Senyor Victor, sabi ni Consuelo, lumalakad ng tahimik na parang isang ahas. Patawarin ninyo po ako sa nangyaring ito. Binalaan ko na po ang babaeng yan na sundin ang protocol. Sinabi ko sa kanya na kailangan ng bata ang kanyang siesta, pero napakatigas ng ulo niya. Tingnan ninyo. Ang kawawang bata ay malapit ng mag-collapse. Inilagay ni Consuelo ang isang kamay sa balikat ni Victor, pinatitibay ang kanyang takot. Tama ka. Bulong ni Victor, bumabalik sa kanyang malamig na luhika. Ang emosyon ni Leo ay hindi paggaling. Ito ay pagka-hysterikal na dulot ng isang estranghero. Humarap siya kay Camille, pinatigas ang kanyang puso sa harap ng nagmamakaawang anyo ng kanyang anak. Huwag mo akong piliting tumawag ng seguridad. Umalis ka na. Tumingin si Camille kay Leo. Ang bata ay may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang matinding saya kanina ay naging isang malalim na dalamhati. Kung aalis siya ngayon, lulubog muli ang bata sa balon ng kalungkutan at sa pagkakataong ito, baka hindi na siya makaahon. Itinaas ni Camille ang kanyang baba. Wala siyang pera, wala siyang kapangyarihan, ngunit meron siyang isang bagay na matagal nang nawala sa aroganteng milyonaryong ito, tapang. Kung aalis ako ngayon, muling tititig ang anak ninyo sa pader buong araw. Sabi ni Camille, hindi pinapansin si Consuelo at itinuon ang kanyang mga mata kay Victor. Sabi ninyo marupok siya. Sabi ko naman, isa siyang mandirigma na namamatay sa pagkabagot at kalungkutan. Ang tanong ay nanatiling nakalutang sa mainit na hangin ng hapon, mabigat at mapanumbat. Naramdaman ni Victor ang isang bukol sa kanyang lalamunan
na hindi niya malunok. Tiningnan niya ang mga braso ni Leo na nanginginig pa rin sa ere, lumalaban sa grabidad, lumalaban sa pagbaba. Totoo nga, aktibo ang mga kalamnan. Kailangan ni Victor ng isang lohikal na paraan para makatakas. Kailangan niyang patunayan na mali ang babae nang hindi nagmumukhang isang halimaw sa harap ng kanyang anak. Mayroon kang 24 na oras, biglang sabi ni Victor nang hindi tumitingin sa kanya. Bukas sa ganitong oras din darating ako. Kasama si Dr. Vargas ang pinakamahusay na neurologist sa syudad. Kapag sinabi niyang ang pagsasayaw na ito ay nagdulot ng kahit katiting na pinsala, sa kanya, hindi lang kita tatanggalin sa trabaho. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagtrabaho kahit bilang tagalinis ng bangketa sa buong bansa. Napasinghap si Consuelo sa pagkasuklam. Tumangulang si Camille nang isang beses tinatanggap ang tila pagpapatiwakal na hamon. Ayos. Tumalikod si Victor at naglakad pabalik sa bahay pinulot ang kanyang portfolio mula sa sahig. Ramdam niya ang mga mata ni Leo na nakatitig sa kanyang likod. Hindi siya nanalo. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang nawawalan siya ng kontrol sa sarili niyang tahanan. At ang pinakanakakatakot sa lahat, may isang napakaliit at nakatagong bahagi ng kanyang puso na gustong makita kung ano ang mangyayari kinabukasan. Sa sandaling sumara ang matitibay na pintong gawa, sa kahoy ng opisina ni Victor, agad na nagbago ang hangin sa hardin. Ang tensyon na nagpatahimik kay Consuelo sa harap ng kanyang amo ay dagliang naging purong lason. Ang punong katiwala ay humakbang patungo kay Camille na parang isang humahabang anino, ang mabababa niyang takong ay agresibong lumulubog sa damuhan. Akala mo kung sino kang matalino, ano napakahambog mo. Bumulong si Consuelo. Huminto. Ilang sentimetro lang mula sa mukha ni Camille. Ang kanyang hininga ay amoy mapait na kape at paghamak. Inaakala mo bang dahil lang gumawa ng ilang ingay ang bata at dahil may konsensya si Senyor Victor bilang isang amang laging wala, ay nakuha mo na ang langit? Hindi umatras si Camille. Abala siya sa pag-aayos ng mga patungan ng paa. Sa wheelchair ni Leo, tinitiyak na komportable ang bata matapos ang biglaang pagsabog ng emosyon. Hindi ko hinahanap ang langit, Senyora Consuelo. Ang gusto ko lang ay hindi maramdaman ni Leo na para siyang isang muebles sa sarili niyang bahay. Sagot ni Camille nang hindi tumitingin sa kanya habang marahang pinupunasan ang huling butil ng pawis mula sa sentido ng bata. Hinablot ni Consuelo ang braso ni Camille nang mahigpit ibinabaon ang kanyang mahahaba at alagang mga kuko sa balat ng therapist. Makinig kang mabuti, patay gutom. 15 taon na ako sa bahay na ito. Nakita ko nang dumaan dito ang mga lisensyadong nurse, mga dayuhang therapist at mga espesyalista na may 3 doctorate. Lahat sila 1 buwan lang ang itinatagal. Si Leo ay isang lost cause. Isa siyang gulay na humihinga ng pera at ikaw sa mga katawa-tawa mong sayaw at maruruming kamay, hindi ka aabot kahit sa 24 oras na ibinigay sa iyo. Pumalag si Camille mula sa pagkakahawak sa isang mabilis na galaw. Ang kanyang madilim na mga mata ay nagningning nang may tindi na nagpaalinlangan kay Consuelo ng 1 segundo. Nakikinig si Leo, sabi ni Camille sa mahinang boses upang hindi marinig ng bata ang kalupitan sa mga salita ng katiwala. At naiintindihan niya ang lahat. Kapag tinawag mo siyang gulay ulit sa harap ko, hindi ko nahihintaying si Senyor Victor ang magtanggal sa akin. Ako mismo ang magtitiyak na malalaman niya kung paano mo tinatrato ang anak niya kapag walang nakatingin. Namula sa galit si Consuelo, ngunit itinikom niya ang kanyang bibig. Alam niya na si Victor, sa kabila ng pagiging malamig nito, ay walang awa kapag naramdaman niyang may naninira sa kanyang ari-arian o sa kanyang lahi. Magpakasaya ka sa araw mo ng kasikatan. Bulong ni Consuelo habang inaayos ang kanyang uniforme. Bukas, kapag nakita ni Dr. Vargas
na ginulo mo lang ang nerbiyos ng bata, ako mismo ang magbubukas ng tarangkahan para makalayas ka pabalik sa miserable mong lugar. Nagmarcha si Consuelo pabalik sa bahay. Bumagsak ang gabi sa mansyon na parang isang blok ng marmol. Sa pangunahing silid kainan, isang mesang idinisenyo para sa 12 tao ay inihanda para sa isa lamang. Tahimik na hinihiwa ni Victor ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo laban sa porselana ay umalingaw-ngaw sa walang laman na silid. Hindi siya makapag-concentrate. Ang kanyang isip ay pabalik-balik sa imahe kaninang hapon. Ang mga braso ni Leo na nakataas, ang tawang iyon, ang tawang hindi niya narinig mula pa noong bago ang aksidenteng kumitil sa buhay ng kanyang asawa at nag-iwan sa kanyang anak sa silyang yon. Itinulak niya ang plato, hindi na kayang kumain. Tumayo siya at naglakad patungo sa pasilyo sa ibabang palapag kung saan naroon ang inangkop na silid ni Leo. Karaniwan sa mga oras na yon, binibigyan na siya ng pampakalma ng nurse na naka-duty at tahimik na ang buong bahay. Ngunit ngayong gabi, walang katahimikan. Habang papalapit siya sa bahagyang nakabukas na pinto, may narinig siyang kakaiba. Hindi ito malakas na musika, kundi isang pagham, isang malambing at maindayog na himig na sinasabayan ng tunog ng isang bagay na marahang tumatama. Kahoy. Sumandal si Victor sa pader, sumisilip sa siwang ng pinto. Ang pangunahing ilaw ay patay. Isang mainit na ilawan lamang ang nagbibigay liwanag sa eksena. Nakaupo si Camille sa sahig na kadikwatro sa tabi ng kama ni Leo. May hawak siyang 2 kutsarang gawa sa kahoy mula sa kusina at marahang tinatapik ang rehas ng kama, lumilikha ng isang ritmo. Tak-tak-pum. Tak-tak-pum. Ito ang tibok ng puso, Leo. Bulong niya nakangiti. Tak-tak-pum. Kung tumitibok ang puso mo, kayang sumunod ng mga kamay mo. Halika, subukan mo. Isang daliri lang. Pinigil ni Victor ang kanyang hininga. Ayon sa mga medikal na ulat, ang koneksyon ng nerbiyos ni Leo sa kanyang mga kamay at paa ay halos wala na dahil sa pinsala, sa utak at pagkasira ng kalamnan dahil sa depresyon. Imposible. Si Leo, nakahiga, ang mga mata ay dilat na dilat at nakatuon kay Camille ay may kanang kamay na nakapatong sa kutsyon. Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng matinding konsentrasyon, isang ekspresyon ng purong pagsisikap. Tak-tak-pum. Ang hintuturo ni Leo ay kumibot. Hindi ito isang pulikat. Ito ay isang mahinang tapik. Halos hindi mahahalata, ngunit maindayog. Tumama ito sa kumot, kasabay ng kutsara ni Camille. Ayan na. Bulalas ni Camille sa isang nanginginig na bulong, kinuha ang kamay ng bata at hinalikan ang mga buko nito. Isa kang drummer, Leo. Nasa dugo mo yan. Ngumiti si Leo. Isang tabinging ng ngiti, pagod ngunit totoo. Naramdaman ni Victor na nanghina ang kanyang mga binti. Tahimik siyang lumayo sa pinto, umatras patungo sa dilim ng pasilyo. Ang kanyang puso ay kumakabog ng mabilis. Ang nangyaring iyon ay sumasalungat sa lahat ng luhika ng medisina na pinagbayaran niya ng milyon-milyon. Ang babaeng iyon, gamit ang 2 kutsara mula sa kusina, ay nagagawa ang hindi nagawa ng mga makinang galing Switzerland. Ngunit naroon pa rin ang pagdududa. Totoo ba ito o nagkataon lang? Bukas darating si Vargas. Bukas malalaman niya kung nasasaksihan niya ang isang milagro o simpleng niloloko lamang ng pag-asa ng isang desperadong ama. Ang umaga ay dumating na kulay abo at mabigat na tila alam ng panahon na isang hatol ang ipapataw sa araw na yon. Eksaktong 10:00 ng umaga, isang itim na kotseng Aleman ang huminto sa pabilog na pasukan. Mula rito ay bumaba si Dr. Ricardo Vargas, isang matangkad na lalaking may puting buhok, salamin na may gintong frame at isang katad na maleta na mas mahal pa kaysa sa buong bahay ni Camille. Sinalubong siya ni Victor sa pasukan. Si Consuelo ay nasa likuran niya, magkasalikop ang mga kamay at may ekspresyon ng inaasahang tagumpay. Victor, kaibigan,
Bati ni Vargas sa kanyang malalim na boses habang kinakamayan ng milyonaryo. Sinabi mo sa telepono na may emergency tungkol sa kakayahang gumalaw ni Leo. Nagkaroon ba ng mga convulsion? Hindi, Ricardo. Mugto ang mga mata ni Victor. Hindi siya nakatulog. Nagkaroon ng paggalaw, kusang paggalaw, at pagtawa. Tinaas ng doktor ang isang kilay na may pag-aalinlangan. Pagtawa si Leo ay may matinding kaso ng abulya. Minsan ang mga pulikat sa diaphragm ay maaring magmukhang pagtawa, Victor. Huwag kang umasa ng labis, pero tingnan natin siya. Umakyat sila na parang isang prosesyon patungo sa silid ni Leo. Pagpasok nila, natagpuan nila si Camille na nakatayo sa tabi ng bintana. Binubuksan ng malapad ang mga kurtina upang papasukin ang kaunting liwanag ng araw. Si Leo ay nakaupo sa kanyang silya, bagong ligo, at nakasuot ng damit panlakad hindi pajama. Iyon pa lang ay isang malaking pagbabago na. Hindi man lang tinapunan ng tingin ni Dr. Vargas si Camille. Dumiretso siya kay Leo, inilabas ang isang maliit na flashlight at isang martilyo para sa reflexes. "Hello, Leo. Tingnan natin ang mga matang iyan," sabi ng doktor sa isang klinikal na tono. Binubuksan ang mga talukap ng bata gamit ang malamig at propesyonal na mga daliri. Umatras si Leo na takot sa biglaang pagsalakay. Hinanap ng kanyang mga mata si Camille. "Huminahon ka, kampeon," mahinang sabi ni Camille. Katahimikan pakiuspor. Utos ni Vargas nang hindi lumilingon. "Kailangan ko ng konsentrasyon." Ang pagsusuri ay tumagal ng 20 minuto na puno ng paghihirap. Tinusok, pinukpok at inunat ni Vargas ang mga braso at binti ni Leo. Hindi tumutugon ang bata. Siya ay nanigas na blokeyo ng takot at ng kalamigan ng doktor. Sa bawat paghiling ng doktor, naigalaw niya ang isang daliri, lalo lang napaparalisa si Leo. Si Victor ay nanonood mula sa isang sulok nararamdaman ang unti-unting pagguho ng kanyang pag-asa. Wala kung. Sa wakas ay hatol ni Vargas habang itinatabi ang kanyang mga instrumento. Ang mga reflexes ay pareho pa rin tulad ng 6 na buwan na ang nakalipas. Victor, ang nakita mo kahapon ay malamang isang hindi sinasadyang reaksyon sa stress o sobrang stimulasyon. Walang malay na koneksyon. Ang utak ni Leo ay nananatiling offline. Isang halatang buntong hininga ang pinakawalan ni Consuelo, isang halo ng pekeng awa at tunay na tagumpay. Tumingin siya kay Camille na may mapanuyang ngiti. "Patawad po, Senyor Victor," sabi ni Consuelo. "Sinabi ko na sa inyo na ang mga taong walang pinag-aralan ay nagdadala lamang ng maling pag-asa." Napapikit si Victor sa pagkatalo. Ang sakit ng kabiguan ay mas matindi kaysa dati. "Salamat, Ricardo," bulong ni Victor. "Salamat sa mabilis na pagdating." "Sandali." Ang boses ni Camille ay pumutol sa hangin. Lahat sila ay napalingon. Tiningnan siya ni Dr. Vargas na para bang isang muwebles ang nagsalita. Hindi siya gumagalaw dahil tinatrato ninyo siya na parang sirang sasakyan, hindi bilang isang bata. Sabi ni Camille, humakbang patungo sa gitna ng silid. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi ang kanyang boses. Hindi tumutugon si Leo sa takot. Tumutugon siya sa buhay. "Senyor Victor, paalisin ninyo agad ang babaeng ito." Galit na sabi ng doktor, nasaktan ng kanyang amor propyo. "Hayaan ninyo akong patunayan." Sigaw ni Camille lumingon kay Victor. "Binigyan ninyo ako ng 24 na oras. Hindi pa yun tapos. Bigyan ninyo ako ng 2 minuto." Tiningnan ni Victor ang doktor pagkatapos ay si Consuelo at sa huli si Camille. Mayroong isang bagay sa desperasyon ng babae na nagpaalala sa kanyang yumaong asawa. 2 minuto. Mariing sabi ni Victor. Hindi nagsayang ng oras si Camille. Hindi siya gumamit ng martilyo o flashlight. Tumakbo siya patungo sa isang maliit na portable music player na dala niya mula sa kanyang bahay at inilagay ito sa mesa sa tabi ng kama. Pinindot niya ang isang buton. Isang malumanay
at masayang tugtog ng kumbya ang nagsimulang tumunog. Isang tawang hindi makapaniwala ang pinakawala ni Dr. Vargas. Ito ay isang kalokohan. Hindi pinansin ni Camille ang doktor. Lumapit siya kay Leo yumuko sa kanyang antas at nagsimulang marahang tapikin ang sarili niyang mga hita sa ritmo ng musika. Leo, tingnan mo ako. Sabi niya may malawak na ngiti. Kalimutan mo ang Ginoo na nakaputing bata. Nasa hardin tayo ikaw at ako. Naalala mo ba 1, 2, 3? 1, 2, 3. Hinawakan ni Camille ang mga walang buhay na kamay ni Leo at sinimulang igalaw ang mga ito sa ritmo. Nakatingin sa kanya ang bata. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha ngunit hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa koneksyon. Pinupuno ng musika ang espasyong hindi kayang abutin ng medisina. Kaya mo yan, aking hari. Ipakita mo sa papa mo. Itaas mo. At pagkatapos nangyari ito, hindi ito isang banayad na paggalaw. Si Leo na itinulak ng isang lakas na nagmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao ay bumitaw mula sa mga kamay ni Camille. At siya mismo sa isang napakatinding pagsisikap na nagpanginig sa kanyang buong katawan ay itinaas ang kanyang kanang braso. Itinaas niya ito nang mataas sa ibabaw ng kanyang ulo at ibinuka ang kanyang kamay na tila nais abutin ng kisame. Sigaw ni Leo isang paos at malakas na bulalas ng tagumpay. Nabitawan ni Dr. Vargas ang kanyang bulpen. Umatras si Consuelo at tumama sa pader ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Si Victor ay natigilan hindi makagalaw. Hindi siya nakakakita ng isang reflex. Nakikita niya ang kalooban. Nakikita niya ang kanyang anak na lumalaban. Pinanatili ni Leo ang kanyang braso sa itaas sa loob ng 5 walang hanggang segundo bago ito ibagsak, pagod na pagod, ngunit nakangiti. Ang katahimikan sa silid ay ganap tanging ang masayang musika lamang ang patuloy na tumutunog. Dahan-dahang lumakad si Victor patungo sa silya. Hindi niya pinansin ang doktor. Lumuhod siya sa harap ng kanyang anak at kinuha ang kamay na iyon na itinaas. Hinalikan niya ito at isang nag-iisang luha, ang una sa loob ng maraming taon, ang gumulong sa pisngi ng milyonaryo. Nakita ko? Bulong ni Victor. Nakita ko, anak. Tumayo siya at humarap kay Dr. Vargas. Ibinalik ang kanyang bakal na maskara, ngunit may bagong enerhiya sa kanyang mga mata. Ricardo, ipadala mo sa akin ang bill at dalhin mo na ang mga diagnosis mong lost cause. Kinasalungat lang ng anak ko ang 10 taon ng medisina. Ang doktor, pula sa hiya at pagkalito, ay kinuha ang kanyang mga gamit at lumabas bumubulong ng hindi maintindihang mga siyentipikong dahilan. Bumaling si Victor kay Camille. Humihingal ito na tila siya ang nagtaas ng braso para kay Leo. Manatili ka, sabi ni Victor. Hindi ito isang pakiusap. Ito ay isang utos. At dodoblehin ko ang sahod mo. Walang hahawak sa anak ko kung hindi ikaw. Tumango si Camille, pagod ngunit masaya. Hindi ko kailangan ng doble, senyor. Ang kailangan ko lang ay hayaan ninyo akong magtrabaho. Sa sulok pinapanood ni Consuelo ang eksena. Ang kanyang plano ay nabigo. Ang kanyang awtoridad ay nawasak sa loob ng 2 minuto ng kumbya. Habang awkward na niyayakap ni Victor si Leo, ibinaba ni Consuelo ang kanyang tingin sa bulsa ng kanyang apron kung saan hinihipon ng kanyang mga daliri ang malamig na metal ng isang bagay na kinuha niya mula sa opisina ni Victor kaninang umaga. Ang Rolex na gawa sa purong ginto. Kung hindi kayang paalisin ng medisina si Camille sa bahay, gagawin ito ng isang krimen. Magpakasaya ka habang kaya mo. Isip ni Consuelo habang lumalabas ng silid na parang isang ahas na dumudulas patungo sa dilim. Bukas isa ka ng magnanakaw. Ang kusina ng mansyon ay isang ipinagbabawal na teritoryo, isang santuwaryo ng hindi kinakalawang na asero at malamig na marmol kung saan tanging mga awtorisadong tauhan lamang ang maaaring pumasok. Para kay Leo, ang lugar na yon ay isang misteryo,
Isang sonang ipinagbawal ng mga doktor dahil sa panganib ng mga mikrobyo, sa panganib ng mga kutsilyo, at sa sobrang init. Sa loob ng maraming taon, ang kanyang pagkain ay dumarating sa isang esterilisadong tray durog at maligamgam sa kanyang madilim na silid. Ngunit sa araw na yon namatay ang mga patakaran. Itinulak ni Camille ang wheelchair sa gitna ng mga umiindayog na pinto nang may enerhiyang nagpatalon sa mga katulong na kusinera sa gulat. Magandang umaga, team daw. Anunsyo ni Camille ipinarada si Leo sa mismong gitna ng isla ng paghahanda. Ngayong araw, mayroon tayong bagong chef. Nagkatinginan ng mga kusinera takot na takot. Alam nila na kung papasok si Consuelo at makita ang bata roon, may mga ulong gagulong. Diyos ko, Camille, bulong ng isa sa mga babae habang kinakabahang pinupunasan ang mga kamay sa kanyang dilantal. Papatayin tayo ni Senyor Victor. Hindi maaring narito ang bata. May harina, may apoy. Ang bata ay nagngangalang Leo at ang bata ay namamatay sa pagkabagot putol ni Camille habang isinasara ang preno ng mga gulong ng silya. At kung magtanong si Senyor Victor, sabihin ninyong nasa gitna kami ng isang advanced na occupational therapy. Humarap si Camille kay Leo. Ang bata ay nanlalaki ang mga mata. Hindi pa siya nakakakita ng ganitong kontroladong kaguluhan. Ang singaw mula sa mga kaldero, ang matapang na amoy ng sibuyas at bawang na ginigisa, ang metalikong tunog ng mga kawali. Lumaki ang kanyang mga butas ng ilong, sinasagap ang buhay na ipinagkait sa kanya. Sige Leo, sabi ni Camille kinuha ang isang sako ng harina. Sabi ng mga doktor kailangan mong pagbutihin ang iyong paghawak. Ang sabi ko naman kailangan mong matutong gumawa ng pizza. Ibinuhos ni Camille ang isang bunton ng puting harina, direkta sa itim na plastic na tray ng wheelchair ni Leo. Ang puting alikabok ay umangat na parang isang ulap na nagpasara sa mga mata ni Leo at nagpakunot ng kanyang ilong. Hatching. Bumahing ang bata. Nagkaroon ng isang segundong katahimikang tila libing. Pinigil ng mga kusinera ang kanilang hininga. Idinilat ni Leo ang kanyang mga mata. Tiningnan ang kanyang mga mapuputing pilik mata sa refleksyon ng isang sandok at humalakhak. Isang tawang masaya, marumi at totoo. Ngumiti si Camille at inilubog ang mga kamay ni Leo sa bundok ng harina. Damhin mo yan, bulong niya sa tainga nito. Malambot malamig. Sige Leo, pisilin mo ng may galit. Ilabas mo lahat ng nasa loob mo. Mula sa siwang ng pinto ng serbisyo, dalawang madilim na mata ang nagmamasid sa eksena na may katumpakan ng isang maninila. Itinaas ni Consuelo ang kanyang cellphone, nire-record ang bawat segundo. Perpekto. Bulong ni Consuelo, sa sarili isang makamandag na ngiti ang kumurba sa kanyang mga labi. Pagkakalantad sa mga allergen, hindi malinis na kondisyon panganib na masamid sa alikabok. Hindi ito therapy, ito ay isang sentensya ng kamatayan para sa trabaho mo, tanga. Sa video ni Consuelo, makikita si Leo na nababalutan ng puti, na parang isang multo hinahampas ang masa gamit ang kanyang mga kamao. Hindi nakikita ang kagalakan. Kung walang tunog mukha lamang siyang isang batang spastic sa gitna ng isang malinis na sakuna. Alam ni Consuelo kung paano i-edit ang katotohanan. Tatanggalin niya ang mga tawanan, iiwan lamang ang mga biglaang galaw. Sa loob ng kusina, ang therapy ay tumitindi. Mas malakas pa pag-uudyok ni Camille habang inaabutan si Leo ng isang kutsarang kahoy. Ang masang yan ang kalaban. Sige, bigyan mo ng leksyon. Si Leo na may mantsa ng harina sa muka at ang mga matay nagniningning sa tindi ng adrenaline ay hinampas ang masa. Pum pum pum. Bawat hampas ay nagpapadala ng panginginig sa kanyang nanghina. Ng braso, ginigising ang mga dulo ng nerbiyos na matagal nang natutulog. Tingnan mo.
Sigaw ni Leo, gamit ang paos na boses na nagsisimula na niyang gamitin ng mas madalas. Tingnan mo. Sa isang napakatinding pagsisikap, binuhat ni Leo ang malagkit na masa. Gamit ang dalawang kamay, tinanggal ito mula sa tray at inihagis pasulong. Ang bola ng masa ay lumipad ng 1 metro at lumapag na may basang tumunog plak sa mismong dibdib ni Camille. Natigilan ang buong kusina. Ibinaba ni Camille ang kanyang tingin sa kanyang unipormeng may mantsa. Pagkatapos ay itinaas ang kanyang mga mata kay Leo, nagkukunwaring galit na galit. Tinakpan ni Leo ang kanyang bibig gamit ang mga kamay na takot ng 1 segundo. At pagkatapos ay dumampot si Camille ni isang dakok ng harina at marahan itong inihagis sa mukha ng bata. Giera. Sigaw niya. Sumabog ang kusina. Humalakhak si Leo. Ang mga kusinera na hawa sa imposible ng sandaling iyon ay nagsimulang pumalakpak at magpukpok ng mga kaserola sa ritmo ng mga sigaw ng bata. Ito ay isang paganong pista sa templo ng kalinisan. Sa likod ng pinto itinigil ni Consuelo ang pagre-record. Sapat na ang nakuha niya. Maingat niyang inilagay ang telepono sa kanyang bulsa. Tumawa ka ngayon bata. Isip niya habang papalayo sa madilim na pasilyo. Dahil kapag nakita ito ng iyong ama, hindi na muling tatapak ang babaeng iyan sa bahay na ito at babalik ka sa iyong silid kung saan ka nararapat. Malinis, ligtas at nag-iisa. Naglakad si Consuelo diretso sa opisina ni Victor. Alam niyang darating ito sa loob ng 1 oras. May sapat siyang oras para ihanda ang entablado. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang maliit mabigat at makinang na bagay na ninakaw niya kaninang umaga, ang Rolex na gawa sa purong ginto. Pumasok siya sa silid serbisyo na nakalaan para kay Camille. Ito ay isang maliit at simpleng silid. Dumiretso si Consuelo sa gasgas ng backpack na iniiwan ni Camille sa ibabaw ng kama. Binuksan niya ang zipper. Sa loob, mayroong isang pamalit na damit, isang mansanas at isang kupas na larawan ng isang maliit na batang babae. Kawawa naman, sabi ni Consuelo nang may panunuya at inihulog ang relo na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar sa ilalim ng backpack. Itinago ito sa gitna ng maruruming damit. Isinara niya ang zipper. Ang bitag ay handa na. Hindi ito magiging tanggalan dahil sa kapabayaan. Ito ay magiging tanggalan dahil sa pagnanakaw. At iyon ay nangangahulugan ng kulungan. Ang hapon ay bumaba na may gininto ang kulay sa mansyon. Matapos ang sakuna, sa kusina, pinaliguan ni Camille si Leo, ngunit hindi niya ito inihiga sa kama. Dinala niya ito sa greenhouse, isang lugar na gawa sa salamin at puno ng mga tropikal na halaman na pinananatili ni Victor sa perpektong temperatura para sa kanyang mga nagwaging orchid. Dumating si Victor sa bahay ng mas maaga sa inaasahan. Ang kanyang pagpupulong sa mga Hapon na mamumuhunan ay hindi naging maganda. Ang kanyang isip ay wala sa mga numero. Nasa kanyang anak. Ang imahe ng kamay ni Leo na nakataas ay patuloy na bumabagabag sa kanya. Totoo ba yon? O tama si Dr. Vargas at siya ay isang matandang hangal na kumakapit sa isang milagrong hindi naman umiiral. Pumasok siya sa bahay, inaasahan ng karaniwang katahimikan. Agad siyang sinalubong ni Consuelo na may mukhang tila isang asong bantay na lalong nagpairita sa kanya nitong mga nakaraang araw. Senyor Victor, sabi niya habang kinukuha ang kanyang Amerikana, kailangan ko pong ipaalam sa inyo ang isang napakaseryosong nangyari sa kusina kanina. Mayroon po akong video na po, huwag ngayon Consuelo. Putol ni Victor, nilampasan siya. Nasaan ang anak ko? Nasa greenhouse po, senyor. Ngunit binabalaan ko kayo, ilang oras na siyang nandoon, kasama ng babaeng yon. Dahil sa halumigmig mapanganib iyon para sa kanyang mga baga. Hindi siya pinakinggan ni Victor. Naglakad siya patungo sa greenhouse. Tahimik ang kanyang mga hakbang. Sa daanang may graba sa labas. Pagdating niya sa istrukturang salamin, hindi siya pumasok.
Nanatili siya sa labas, nagtago sa likod ng isang malaking pako, sumisilip sa mga transparent na panel. Ang nakita niya ay nagpahinto sa kanyang hininga. Si Leo ay wala sa silya. Nakaupo siya sa sahig sa ibabaw ng isang makapal na yoga mat. Si Camille ay nakaupo sa harap niya, ang mga binti ay nakabukakan na parang letrang V at ang mga paa ni Leo ay nakasandal sa mga paa niya. "Sige na Leo, hindi ako isang pader, isa akong spring," sabi ni Camille. Ang kanyang boses ay mahinang naririnig sa likod ng salamin, ngunit malinaw. "Itulak mo ako. Kung hindi mo ako itutulak, dudurugin kita." Yumuko si Camille, pasulong marahang diniinan ang mga binti ng bata. Pinipilit itong ibaluktot ang mga tuhod patungo sa dibdib. "Itulak mo," utos niya. Pula ang mukha ni Leo, pawisan. Ang kanyang mga ngipin ay magkadiit at umuungol siya. Ito ay isang tunog ng hayop ng purong pagsisikap. Naramdaman ni Victor ang pagnanasang pumasok at pigilan ito. Mukha itong pagpapahirap. Ang mga binti ni Leo ay parang mga marurupok na patpat. Mababali ang mga ito. Inilagay niya ang kanyang kamay sa doorknob, ngunit pagkatapos ay nakita niya ang mga mata ng kanyang anak. Walang takot. Ang naroon ay determinasyon, isang paligsahang galit na lubos na kinikilala ni Victor dahil nakikita niya ito sa salamin tuwing umaga bago magsara ng $1,000,000 na kasunduan. Ito ay ang tingin ng isang Montemayor. "Yeah!" Sigaw ni Leo, at nangyari ang milagro. Hindi ito mahika. Ito ay biomekanika na itinulak ng diwa. Ang kanang binti ni Leo, ang binti na sinabi ng mga doktor na patay na, ay umunat. Umuunat ito na may biglaan at malakas na pulikat sadya. Ang paa ni Leo ay tumama sa paa ni Camille ng malakas. Ang tulak ay napakatotoo na si Camille ay napatumba pa atras sa banig, tumatawa ng malakas. "Referee!" Sigaw niya mula sa sahig, itinaas ang kanyang mga kamay. Foul labis na paggamit ng lakas, humagalpak ng tawa si Leo, hinahampas ang sahig gamit ang kanyang mga palad. "Panalo, tinumba kita." Bulol ni Leo, ang mga salita ay lumalabas ng mabilis, ngunit naiintindihan. Binitawan ni Victor ang doorknob. Umatras siya ng 2 hakbang, gumigewang na parang lasing. Sumandal siya sa panlabas na pader ng bahay, naramdaman ang malamig na ladrilyo sa kanyang likod at dumulas hanggang sa maupo sa kanyang mga sakong. Tinakpan niya ang kanyang mukha gamit ang mga kamay. Ang mga hikbi ay nagmula sa kaibuturan ng kanyang tiyan, marahas niyayanig ang kanyang malalapad na balikat. Umiyak siya para sa mga taong nawala. Umiyak siya para sa lahat ng pagkakataong sinabi niya kay Leo, "Magpahinga ka," sa halip na labanan mo. Umiyak siya dahil isang babaeng may sirang sapatos ang nagawa sa loob ng 24 na oras ang hindi nabili ng kanyang kayamanan. Sa loob ng maraming taon, ang ibalik ang dignidad ng kanyang anak. Sa loob ng bahay, mula sa isang bintana, sa ikalawang palapag, pinapanood ni Consuelo si Victor na nakalugmok sa hardin. Hindi niya nakita ang kanyang mga luha bilang pagtubos. Nakita niya ito bilang kahinaan. Nababaliw na siya. Bulong ni Consuelo. Nakuha na rin siya ng bruhang iyon. Tumatakbong bumaba si Consuelo sa hagdanan. Kailangan na niyang kumilos ngayon din. Hindi magiging sapat ang video mula sa kusina kung nasa ganoong emosyonal na estado si Victor. Kailangan niya ang pangwakas na dagok. Pumunta siya sa telepono sa pasilyo at nagdial ng numerong kabisado niya, ang numero ng hepe, ng seguridad, ng pribadong subdibisyon. "Hello, Officer Ramirez. Si Consuelo po ito, mula sa residensya ng Montemayor." "Oo, kailangan ko po kayong pumunta. Mayroon po kaming sitwasyon. Sa tingin ko ay may nawawalang napakahalagang alahas si Senyor Victor at mayroon po akong suspect. Bilisan ninyo po bago siya makaalis." Ibinaba niya ang telepono. Nanginginig ang kanyang mga kamay, ngunit hindi sa takot kundi sa pananabik. Ang bitag ay perpektong naitakda.
Ang mga umiikot na ilaw ng patrol car ng seguridad ay humahaplos sa harapan ng mansyon. Pinipinta ang mga puting haligi ng pula at asul na paulit-ulit. Huminto si Victor sa may pintuan ng kamay ay nakataas pa rin upang protektahan ang kanyang mga mata mula sa nakakasilaw na liwanag. Ang kanyang puso na ilang segundo pa lang ang nakalipas ay tumitibok sa tuwa ng isang milagro ay biglang nanikip dala ng isang madilim na pangitain. Si Officer Ramirez, isang matipunong lalaki na may suot na tactical uniform at mukhang walang kaibigan ay bumaba mula sa sasakyan habang inaayos ang kanyang sinturon. Sa likod niya, 2 pang gwardiya ang kumalat na may profesionalismo ng isang militar. "Magandang hapon po, Don Victor," sabi ni Ramirez, bahagyang hinawakan ang kanyang sombrero. "Nakatanggap po kami ng emergency call. Narito kami para i-secure ang lugar at iproseso ang suspect." Bumaba si Victor sa mga hagdan, nakakunot ang noo. "Tawag anong suspect, Ramirez? Wala akong alam sa sinasabi mo. Wala akong tinawagan." "Ako po, senyor." Ang boses ni Consuelo ay narinig sa kanyang likuran, nanginginig at puno ng dalamhati. Lumabas ang punong katiwala mula sa bahay na may panyo sa kamay, nagpupunas ng isang hindi nakikitang luha. "Ikaw?" Tiningnan siya ni Victor nang hindi makapaniwala. "Consuelo, nasa gitna ako ng isang mahalagang bagay kasama ang anak ko. Ano ang nangyayari dito?" Lumapit si Consuelo, sa kanya ibinaba ang boses upang hindi marinig ng mga gwardiya. Lumilikha ng isang pekeng pagiging malapit ng mga kasabwat. "Senyor, ayaw ko po sanang mag-alarma hanggat hindi ako sigurado. Ngunit kaninang umaga po nang pumasok ako sa inyong opisina para iwan ng kape, napansin kong bahagyang nakabukas ang salamin ng koleksyon ninyo ng relo." Huminto si Consuelo para sa isang madramang epekto, tumingin sa sahig. Nawawala po ang Rolex President, ang gawa sa purong ginto, ang regalo sa kanya ng kanyang ama. Naramdaman ni Victor ang isang suntok sa kanyang sikmura. Ang relong iyon ay hindi lang ginto. Ito ay kasaysayan. Ngunit ang kanyang isip na nasa greenhouse pa rin ay tumanggi sa material na prioridad. "Isang relo lang, Consuelo. Baka naiwan ko lang sa club o sa tabi ng kama. Ikansela mo na ito." "Hinanap ko po, senyor. Hinanap ko sa buong bahay." Giit ni Consuelo, hinigpitan ng hawak sa braso ni Victor. "At walang pumasok sa opisina ngayong araw?" "Wala. Maliban sa bagong babae. Nakita ko siyang lumabas doon, dala ang basura kaninang umaga. Palingalinga na parang may kinatatakutan." "Si Camille." Isang tuyong kinakabahang tawa ang kumawala kay Victor. "Consuelo, pakiusap. Kagagawa lang ng babaeng iyon na mapag-alaw ni Leo ang kanyang binti. Sa tingin mo ba'y mahalaga pa sa akin ang isang relo kung inililigtas niya ang aking anak?" Tumigas ang tingin ni Consuelo. Alam niyang kailangan niyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na baraha, ang likas na kawalan ng tiwala ng mayayaman. Ang pinakamagagaling na manloloko, senyor, ay puso ang unang tinitira bago ang pitaka. Nakuha nila ang tiwala, nakuha nila ang bata. At habang pinapanood ninyo ang milagro, gamit ang isang kamay, kinukuha na nila ang inyong pitaka, gamit ang kabila. Ang hinihiling ko lang po ay kapkapan siya. Kung wala siyang kinuha, luluhod po ako para humingi ng tawad. Ngunit kung nasa kanya ang relo ninyo, ipagkakatiwala ba ninyo ang inyong anak sa kamay ng isang kriminal? Sa sandaling iyon, ang tunog ng mga gulong sa graba ay pumutol sa kanilang pag-uusap. Itinutulak ni Camille ang silya ni Leo mula sa daanan sa hardin, humuhuni ng isang kanta, walang kamalay-malay sa bagyong nabubuo sa pasukan. Si Leo ay taas noo, marumi sa lupa, ngunit nagliliwanag. Nang makita ang mga ilaw ng pulis, biglang huminto si Camille. Nabura ang kanyang nangiti. "May nangyari po ba?" Tanong niya, nakatingin sa mga armadong gwardiya. Humarang si Officer Ramirez sa kanyang daan, patungo sa pinto.
Ginangkailangan po naming suriin ang inyong mga gamit. Standard procedure po sa isang ulat ng pagnanakaw. Tumingin si Camille kay Victor, naghahanap ng paliwanag ng pagtatanggol. Ngunit si Victor ay tahimik pabalik-balik ang tingin, kina Consuelo at sa kanya. Ang duda ang makamandag na binhing itinanim ni Consuelo ay nagsisimula ng tumubo. Posible nga kaya isang malaking pag-arte ang lahat. Ang tawa ni Leo ang sayaw. Lahat ba ay isang palabas para manakawan ng bahay pagnanakaw? Binitawan ni Camille ang hawakan ng silya at humakbang pasulong puno ng galit. Wala akong ninakaw. Kasama ko ang bata buong araw. Kung ganoon ay hindi mo mamasamain na suriin namin ang iyong backpack. Sabi ni Consuelo, itinuturo ang gasgas na bag na nakasabit sa balikat ni Camille. Suriin ninyo. Sigaw ni Camille, tinanggal ang backpack at ibinato ito sa paanan ni Ramirez. Wala akong itinatago. Mahirap ako, hindi magnanakaw. Si Leo nararamdaman ang karahasan. Sa hangin ay nagsimulang umungol. Sinusubukan niyang paikutin ang silya upang ilagay ang sarili sa pagitan ni Camille at ng mga nakaunipormeng lalaki. Yumuko si Ramirez. Ang tunog ng zipper na bumubukas ay parang isang kalmot sa tensyonadong katahimikan ng hapon. Pinigil ni Victor ang kanyang hininga. Sana walang laman. Pakiusap niya sa kanyang sarili. Pakiusap sana walang laman. Nais niyang magkamali. Nais niyang tanggalin sa trabaho si Consuelo dahil sa pagiging praning. Ipinasok ng gwardiya ang kanyang kamay na may guwantes sa loob ng backpack. Inilabas niya ang isang basang t-shirt, isang may gasgas na mansanas, ilang susi. At pagkatapos ay huminto ang kanyang kamay sa ilalim. Ngumiti si Consuelo, isang mabilis na ngiti na agad ding naglaho. Hinila ni Ramirez. Ang sikat ng araw ay humugot ng nakakasilaw na kislap mula sa bagay na lumabas sa bag. Ginto. Mabigat at makinang na ginto. Ang Rolex President ay umindayog sa kamay ng gwardiya, nakabitin na parang pendulo ng isang hatol. Huminto ang mundo ni Victor. Itinaas ni Camille ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa sobrang takot. Hindi sa akin yan. Napasigaw siya, basag ang boses sa takot. Hindi ko yan inilagay dyan. Sumpaman sa buhay ko, may naglagay niyan. Nagpakawala si Consuelo ng isang madulang buntong hininga at tumingin kay Victor. Ayan po ang inyong milagro, senyor. Sumigaw si Leo, isang nakakadurog pusong sigaw na puno ng galit. Hinampas niya ang mga patungan ng kanyang silya. Alam niyang kasinungalingan ito. Kasama niya si Camille. Alam niya kung sino si Camille. Ngunit ang kanyang mga salita ay nakakulong sa kanyang nasirang utak at tanging mga tunog ng isang sugatang hayop ang lumalabas. Tiningnan ni Victor ang relo at pagkatapos ay si Camille. Ang koneksyon na naramdaman niya sa greenhouse ay naputol na palitan ng kalamigan ng isang negosyanteng nakatuklas ng pandaraya. Naramdaman niyang naging tanga siya, naging mahina, at iyon ang pinakakinasusuklaman niya. Bakit? Tanong ni Victor sa isang boses na napakababa at malamig na nagpayelo sa dugo ni Camille. Dodoblehin ko sana ang sahod mo. Ibibigay ko ang lahat ng hihilingin mo. Bakit kailangan mo akong pagnakawan ng ganito? Gamit ang anak ko bilang isang palabas. Hindi ko ginawa yon. Lumapit si Camille sa kanya desperado, bumubuhos ang mga luha. Senyor Victor, pakinggan ninyo ako. Isang patibong ito. Galit siya sa akin. Itinuro niya si Consuelo. Tanungin ninyo si Leo, alam niyang hindi ako ang kumuha. Ngunit hindi na nakikinig si Victor. Ang nakikita na lang niya ay ang kataksilan. Ilagay mo ang iyong mga kamay sa likod. Utos ng gwardiya, hinawakan ang braso ni Camille nang may hindi kinakailangang lakas. Hindi. Bitiwan ninyo ako. Pumalag si Camille, lumingon sa wheelchair. Leo, huwag mo silang hayaang kunin ako.
Ang eksena ay naging isang kaguluhan. Si Leo itinulak ng isang desperasyong lumampas sa anumang pisikal na limitasyon ay itinulak ang kanyang sarili pasulong. Ang kanyang katawan na kahapon lang ay hindi makatayo, ay yumuko. Hinawakan ng kanyang mga kamay ang mga gulong at ang silya ay sumugod patungo sa gwardiya bumangga sa mga binti ni Ramres. Huwag! Sigaw ni Leo, hinahampas ang binti ng gwardiya gamit ang kanyang mahihinang kamao. Huwag! Huwag! Si Ramirez nagulat sa pag-atake ng bata ay binitawan si Camille ng isang segundo at itinulak ang silya ng may biglaang lakas. Dahan-dahan sa bata. Umungol si Victor na kalabas sa kanyang pagkakatulala. Humarang si Victor sa pagitan ng gwardiya at ng kanyang anak. Pinigilan ang silya gamit ang sarili niyang katawan. Si Leo ay humihingal, ang mukha ay pula at basang-basa sa luha. Nakatingin sa kanyang ama na may isang pagsusumamo na dumudurog sa kanyang kaluluwa. Paniwalaan mo siya, sabi ng kanyang mga mata. Paniwalaan mo kami. Ngunit ang pisikal na ebidensya ay mas mabigat kaysa sa intuisyon sa lohikal na isip ni Victor. Ang relo ay nasa bag. Humarap si Victor kay Camille. Nanginginig siya, hawak na ngayon ang dalawang iba pang gwardiya. Mukha siyang maliit, marupok talunan. Hindi siya mukhang ang higanteng nagpatawa sa kanyang anak. Mukha siyang isang mahirap na babaeng nahuli sa isang krimen ng mayayaman. Huwag siyang ikulong, mariing sabi ni Victor. Ayaw niya ng iskandalo. Lumapit siya kay Camille, sinakop ang kanyang personal na espasyo. Napakalapit niya na nakikita niya ang takot sa nanlalaki niyang mga mata. May 5 minuto ka para maglaho. Bulong ni Victor, isang nagbabagang bulong na mas nakakatakot pa kaysa sa mga sigaw. Kung muli kang lalapit sa bahay na ito, kung muli mong susubukang kontakin ang anak ko o kung makita ko ang mukha mo malapit sa aking ari-arian, isinusumpa ko, gagamitin ko ang bawat sentimo ko para mabulok ka sa kulungan habang buhay. Ginamit mo siya. Sigaw ni Victor na wala ng kontrol. Pinaglaruan mo ang kanyang kapansanan para pag nakawan ako, ikaw ang pinakamasamang taong tumapak sa bahay na ito. Tumingin si Camille kay Leo. Ang bata ay tumigil na sa paglaban. Nakalugmok siya sa silya, nakatingin sa kanya na may walang hanggang kalungkutan na tila alam niyang ito na ang katapusan ng kanilang pangarap. Patawad, mahal ko, sabi ni Camille kay Leo, hindi pinapansin ang mga lalaki. Huwag kang hihinto sa paggalaw. Naririnig mo ba ako, tak-tak pum? Huwag mong hayaang patayin nila ang ilaw mo. Ilabas niyo na siya rito. Ngayon. Utos ni Victor, tumalikod upang hindi na siya makita pa. Ang malaking tarangkahang bakal ay sumara sa likuran ni Camille na may malakas na kalabog, isang tunog na umalingaw-ngaw na parang isang huling putok ng baril. Klang! Ang katahimikan ay muling bumalik sa mansyon. Isang makapal at malagkit na katahimikan. Nakatayo si Victor, nakatingin sa saradong tarangkahan, mabilis ang paghinga. Hawak niya ang nabawing relo, malamig ang ginto. Wala siyang naramdamang ginhawa. Ang naramdaman niya ay isang malawak na kawalan na para bang kakatapon lang niya ng isang diamante sa basura para makuha ang isang piraso ng uling. Lumapit si Consuelo sa silya ni Leo na may ensayadong nangiti ng isang ina. Tapos na, mahal kong bata. Wala na ang masamang babaeng iyon. Halika na sa loob. Paliliguan kita ng maligamgam at makakalimutan mo ang lahat ng ito. Bukas panibagong araw. Inilagay ni Consuelo ang kanyang mga kamay sa balikat ni Leo upang paikuti ng silya. Ang reaksyon ay agaran at marahas. Ipinilig ni Leo ang kanyang ulo at buong lakas na ikinagat ang kanyang mga ngipin sa kamay ni Consuelo. Aray? Umalulong si Consuelo, binitawan ng silya at tumalon pa atras. Iwinawasiwas ang kanyang kamay na ngayon ay may pulang marka ng isang malalim na kagat. Leo, saway ni Victor na sindak. Hindi tumingin si Leo sa kanyang ama. Dumura siya sa sahig patungo sa sapatos ni Consuelo
Ang kanyang mga mata na dati puno ng liwanag ay dalawang madilim na balon na ngayon ng purong pagkamuhi. Sa isang biglaang galaw, hinampas ni Leo ang mga gulong ng kanyang silya. Hindi siya naghintay na may magtulak sa kanya. Umikot siya at nagtungo sa bahay galit na gumugulong papalayo sa dalawang matandang sumira sa kanyang mundo. Pinanood ni Victor ang kanyang anak na papalayo. Sa unang pagkakataon, kumilos si Leo ng mag-isa, may lakas, may sariling pa siya. Ito ang laging gustong makita ni Victor. Ngunit ang dahilan ay hindi pag-unlad. Ang dahilan ay pagkasuklam. Tiningnan ni Victor si Consuelo na humihikbi habang hinihimas ang kamay. Gamutin mo yan, sabi ni Victor. Puno ng pagkasuya, hindi para sa sugat, kundi para sa buong sitwasyon. Naiwan siyang mag-isa sa daanan. Lubusan nang bumagsak ang gabi. Tiningnan niya ang relo sa kanyang kamay. Tik-tak-tik-tak. Ang segundo ay walang awang umuusad. Ano ang nagawa ko? Bulong niya sa hangin. Ngunit hindi sumagot ang hangin. At sa loob ng bahay biglang namatay ang mga ilaw sa silid ni Leo, nilamon ng kadiliman ang buong mansyon. Ang bata ay nagdeklara ng giyera. Ang mansyon ng Montemayor ay naging isang musoleo. 48 oras. Iyon ang haba ng panahong kinailangan upang tuluyang mamatay ang liwanag sa mga mata ni Leo. Walang sigaw o pagwawala. Mayroong isang bagay na mas malala pa. Katahimikan. Isang makapal at nakakasakal na katahimikan na gumagapang sa mga mararangyang pasilyo, pinupuno ang bawat sulok na dati umuugong sa kumbya ni Camille. Pumasok si Victor sa silid ng kanyang anak na may dalang pilak na tray. 8:00 na ng gabi. Leo anak? Sabi ni Victor, pinipilit ang isang masiglang boses na tunog peke kahit sa sarili niyang pandinig. Tingnan mo ang dala ng chef. Ang paborito mong pasta, may sobrang keso tulad ng gusto mo. Si Leo ay nakahiga ng patagilid na kaharap sa pader. Ang pulang wheelchair na 2 araw pa lang ang nakalipas ay kanyang sasakyan. Patungo sa kalayaan ay nasa isang sulok na tinatakpan ng kumot na parang isang lumang muebles. Hindi gumalaw ang bata, ni kumurap man lang. Inilapag ni Victor ang tray sa mesa sa tabi ng kama. Ang plato mula sa tanghalian ay naroon pa rin hindi nagalaw. Pati na rin ang mula sa almusal. Kailangan mong kumain, kampeon. Pakiusap ni Victor, umupo sa gilid ng kama. Sinubukan niyang hawakan ang balikat ng kanyang anak, ngunit bahagyang umikli si Leo. Isang likas na pagtanggi sa paghipo ng kanyang ama. Kung hindi ka kakain, lalo kang magkakasakit. At kung magkakasakit ka, kailangan nating pumunta sa ospital. Gusto mo bang pumunta sa ospital? Katahimikan. Bumukas ang pinto at pumasok si Dr. Vargas na may seryosong mukha. Mabilis na tumayo si Victor, naghahanap ng sagot, isang tableta, isang mahiwagang solusyon na maaari niyang bilhin. Ano na? Tanong ni Victor sa pasilyo. Isinara ang pinto upang hindi marinig ni Leo. Bumabagsak ang kanyang vital signs, Victor. Diretsong sabi ng doktor. Ang kanyang tibok ng puso ay mapanganib na mababa. Hindi ito virus, hindi ito bakterya. Ito ay pagsuko. Pagsuko. Anong ibig mong sabihin? Nagpasya ang anak mo na patay ng sarili. Sa medical na termino ito, ay anaclitic depression, matinding depresyon dahil sa isang traumatikong paghihiwalay. Nawala niya ang kanyang bond of security. Kung magiging brutal ako, Victor, ayaw na ng batang yan na manatili rito at sinusunod siya ng kanyang katawan. Kung hindi siya kakain, sa susunod na 12 oras, kakailanganin natin siyang i-intubate at pakainin sa pamamagitan ng isang tubo sa ilong. Naramdaman ni Victor na bumubukas ang sahig sa ilalim ng kanyang mga paa. I-intubate Italy siya muli sa isang kama kung kailan nagsisimula na siyang gumalaw. Lintik bulong ni Victor, sinuntok ang pader. Lumitaw si Consuelo sa dulo ng pasilyo, dala ang malinis na mga tuwalya.
Nagmamaktol pa rin ba ang bata? Senyor, tanong niya sa kanyang serbisyal na tono. Kung papayag po kayo, ako na po ang susubok na magpakain sa kanya. Minsan kailangan niya ng matigas na kamay. Tiningnan siya ni Victor. Sa isang segundo may nakita siyang kakaiba sa mga mata ni Consuelo. Hindi pag-aalala, kundi pagkainip. Huwag kang pumasok dyan. Umungol si Victor. Sa tuwing papasok ka, lalo siyang lumalala. Nababagabag siya sa presensya mo. Gusto ko lang pong tumulong, senyor. Sagot niya nasaktan habang hinihigpitan ang hawak sa mga tuwalya. Sa huli ako na lang po ang natitirang tapat sa bahay na ito. Hindi tulad ng magnanakaw na yon na halos maloko tayong lahat. Ang pagbanggit kay Camille ay parang asin sa sariwang sugat ni Victor. Pumunta ka sa kwarto mo, Consuelo. Ayokong makita ang sinuman. Bumalik si Victor sa silid, umupo sa isang silya sa dilim at pinagmasdan ang kanyang anak. Si Leo, na dilat ang mga mata sa kadiliman, ay marahang iginagalaw ang kanyang hintuturo sa ibabaw ng kumot. Tak, tak, tak. Ito ang ritmo. Ang ritmong itinuro sa kanya ni Camille. Inuulit niya ito ng paulit-ulit na parang isang tawag ng saklolo, na parang isang dasal. Inilagay ni Victor ang kanyang mga kamay sa kanyang ulo. Ang pagdududa na kumakain sa kanyang konsensya mula pa nang makita niyang lumabas ang relo mula sa backpack ngayon ay kumakagat na ng husto. Paano kung tama si Leo? Paano kung mali ang likas na pakiramdam ng isang ama? At ang likas na pakiramdam ng isang bata ang katotohanan. Ngunit naroon ang relo. Nakita niya ito. Ang ebidensya ay hindi matututulan. O hindi nga ba, ang maindayog na tunog ng daliri ni Leo laban sa tela tak-tak-tak ay pumasok sa kanyang utak, isang metronomong mapanumbat na hindi siya pinapayagang mag-isip, matulog o huminga. Kailangan niyang makasiguro, ganap na sigurado. 3:00 ng madaling araw. Ang mansyon ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng wine cooler sa opisina ni Victor. Nakaupo ang milyonaryo sa harap ng kanyang mahogany desk, isang baso ng halos hindi nagalaw na whiskey sa harap niya. Ang asul na ilaw mula sa screen ng kanyang computer ay nagliliwanag sa kanyang pagod na mukha. Hindi niya maalis sa kanyang isipan ang tingin ng pagkamuhi ni Tadeo. Kailangan niya ng kumpirmasyon. Kailangan niyang makita muli ang pruweba na si Camille ay may kasalanan upang makatulog siya, upang masabi sa kanyang sarili, ginawa mo ang tama. Iniligtas mo ang iyong anak mula sa isang kriminal. Binuksan niya ang internal security system, Montemayor surveillance system. Enter password. Mabilis na nag-type ang kanyang mga daliri. Pinasok niya ang archive ng mga recording. Camera 04 main office. Date, October 12. Pinili niya ang oras 09:00 AM ang sandaling sinabi ni Consuelo na binuksan ang vitrina. Nag-load ang video. Malinaw ang imahe sa high definition. Walang laman ang opisina. Ang liwanag ng umaga ay pumapasok sa mga malalaking bintana. Pinabilis ni Victor ang recording. 19:15 AM, 09:30 AM. Bumukas ang pinto ng opisina. Dumukwang si Victor sa screen, inaasahan na makita ang kupas na asul na uniforme ni Camille, inaasahan na makita siyang pumasok ng palihim. Ngunit ang pumasok ay hindi nakasuot ng asul. Nakasuot siya ng malinis na itim. Si Consuelo. Kumunot ang noo ni Victor, nalilito. Sige, siya ang punong katiwala. May karapatan siyang pumasok para maglinis o mag-iwan ng kape. Ngunit si Consuelo ay walang dalang kape at wala ring dalang panlinis. Sa screen tumayo si Consuelo sa may pintuan ng ilang segundo. Tumingin sa pasilyo, sa kaliwat kanan na may pag-iingat na tila isang paranoid na hindi pa nakikita ni Victor sa kanya. Dahan-dahan niyang isinara ang pinto sa likod niya. Naramdaman ni Victor ang isang nagyeyelong lamig sa kanyang sikmura. Naglakad si Consuelo diretso sa bitrina ng mga relo. Hindi siya nag-atubili, hindi siya nagpunas ng alikabok.
Kumuha siya ng isang maliit na susi mula sa kanyang delantal, isang susi na dapat ay si Victor lamang ang mayroon, at binuksan ng salamin. Hindi maaari. Bulong ni Victor parang sinasakal. Sa screen kinuha ng babae ang Rolex President na gawa sa purong ginto. Hinawakan niya ito sandali. Sa ilalim ng liwanag hinahangaan ito na may sakim ng ngiti na nagpabago sa kanyang mukha mula sa isang mapaglingkod na lola tungo sa isang bagay na karimari-marim. Pagkatapos sa isang mabilis na galaw, isinilid niya ito sa malalim na bulsa ng kanyang delantal, isinara ang bitrina, inayos ang kanyang uniforme, at bago lumabas, ginawa niya ang isang bagay na nagpayelo sa dugo ni Victor. Tumingin siya sa desk sa naka-frame na larawan ni Victor at Leo at itinaas ang kanyang gitnang daliri sa isang malaswang kilos ng ganap na paghamak. Napahilig si Victor sa kanyang upuan na parabang nabaril sa dibdib. Lumipad ang baso ng whiskey mula sa kanyang kamay at sumalpok sa kabilang pader, sumabog sa libu-libong piraso ng salamin at alak. Ang sigaw ni Victor ay isang ungal ng hayop, isang halo ng sakit pagsisisi, at isang galit na napakadalisay na halos sunugin ang kanyang lalamunan. Nagkamali siya. Pinalayas niya sa lansangan ang nag-iisang taong nagmahal sa kanyang anak nang walang hinihinging kapalit. Naniwala siya sa ahas at dinurog niya ang anghel. Alam ni Leo. Sinubukan ni Leong sabihin sa kanya at hindi siya nakinig. Tumayo si Victor nanginginig sa galit. Ang kanyang mga kamay ay naging mga kamao na napakahigpit na namuti ang kanyang mga buko. Tiningnan niya muli ang monitor, i-freeze ang imahe ni Consuelo habang nagnanakaw. Hindi siya maghihintay ng pulis. Hindi siya maghihintay ng pagbubukang liwayway. Lumabas siya ng opisina na parang isang bagyo. Mabilis niyang tinahak ang pasilyo, hindi pinapansin ang protokol, hindi pinapansin ang anumang paggalang. Umakyat siya sa hagdanan, patungo sa bahagi ng serbisyo kung saan natutulog si Consuelo. Narating niya ang pinto ng silid ng punong katiwala. Hindi siya kumatok. Itinaas niya ang kanyang binti at sa isang malakas na sipa na naglabas ng lahat ng kanyang pagkabigo, sinira niya ang seradura. Bumukas ang pinto. Nang malakas tumama sa pader na may kalabog na gumising sa buong bahay. Si Consuelo ay nakaupo sa kanyang kama, nagbibilang ng isang tumpok ng pera na itinago niya sa ilalim ng kutsyon. Napatalon siya sa gulat, lumipad ang mga pera sa hangin. Senyor Victor, tili niya inilagay ang kamay sa kanyang dibdib. Anong ginagawa ninyo? Halos mamatay ako sa gulat. Pumasok si Victor sa silid. Ang kanyang anino ay bumalot sa kanyang malaki at nakakatakot. Mayroon kang 2 minuto, sabi ni Victor sa isang boses na napakababa at garalgal na halos hindi na makatao. 2 minuto para sabihin sa akin kung saan nakatira si Camille. Ano po, senyor? Hindi ko po alam kung saan nakatira ang... Hinablot ni Victor ang lampara sa mesa sa tabi ng kama at ibinato ito sa salamin ng aparador, dinurog ito. Huwag kang magsinungaling sa akin. Umungol siya papalapit sa babae. Nakita kita. Nakita ko ang kamera, nakita ko kung paano mo itinanim ang relo. Nawala ang kulay sa mukha ni Consuelo. Namutla siyang parang isang bangkay. Sinubukan niyang magsalita, sinubukang gumawa ng dahilan, ngunit ang nakamamatay na tingin ni Victor ay nagpaparalisa sa kanya. Magsalita ka o isinusumpa ko, hindi ka makakalabas ng kwarto na ito nang naglalakad. Hinawakan ni Victor ang balikat ng kamison ni Consuelo at inalog siya. Nasaan siya? Sa baryo San Jose, tili ni Consuelo, takot na takot umiiyak ng totoo sa unang pagkakataon. Sa lumang palengke, doon po siya nagtatrabaho. Huwag po ninyo akong saktan, pakiusap. Binitawan siya ni Victor nang may pagkasuklam na para bang nakahawak siya ng basura. Bumagsak si Consuelo sa kama, nanginginig. Lumayas ka, sabi ni Victor humihingal. Kapag bumalik ako,
kasama niya at nandito ka pa sa bahay ko, ako mismo ang magsusuko sa'yo sa pulis. At siguraduhin mong magdasal ka na patawarin ako ng anak ko. Dahil kung hindi hahabulin kita hanggang impyerno. Tumalikod si Victor at tumakbong paalis. Hindi siya nagpalit ng damit, hindi siya nagsuot ng komportableng sapatos. Bumaba siya ng hagdanan, nilulundag ang mga baitang ng tatluhan. Narating niya ang garahe at sumakay sa kanyang mamahaling sports car. Umingay ang makina, umalingaw-ngaw sa madaling araw. Barrio San Jose. Sa kabilang panig ng lungsod, sa lugar kung saan ang mga taong tulad ni Victor ay hindi kailanman pumupunta. Pinaharurot niya ang sasakyan. Ang mga gulong ay umingit sa aspalto. Hahanapin niya si Camille. Magmamakaawa siya. Gagawin niya ang anumang kinakailangan. Dahil ngayon alam na niya na ang buhay ng kanyang anak ay nakasalalay sa isang babaeng may dilaw na gwantes na kanyang ipinahiya. Ang itim na Porsche ni Victor ay pumasok sa Barrio San Jose na parang isang sasakyang pangkalawakan na lumapag sa ibang planeta. Ang perpektong aspalto ng highway ay napalitan ng mga daanang lupa, puno ng mga lubak na tumatama sa ilalim ng sports car na may masakit na kaluskos. Ngunit walang pakialam si Victor kung masira man ang suspensyon. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang makarating. Ang alikabok ay umaangat sa mga nakakasakal na ulap sa kanyang likuran. Ang mga tao ay humihinto sa makikitid na bangketa para tumingin. Mga batang walang sapin sa paa ang tumatakbo sa likod ng kotse, itinuturo ang malaswang karangyaan na sumasakop sa kanilang karukhaan. Nagmamaneho si Victor na isang kamay lang ang nasa manibela at ang isa na may nagpupunas ng malamig na pawis sa kanyang noo. Ang kanyang GPS ay tumigil na sa paggana, 3 kanto pa ang nakalipas. Sa lugar na ito, walang digital na mapa. Bigla siyang nagpreno sa harap ng isang plasang puno ng mga nagtitinda sa kalye. Ito ang lokal na palengke. Ang ingay ay nakakabingi, sigaw ng mga tindera musika mula sa mga lumang radyo, tahol ng mga asong kalye. Ang amoy ng prito ng hinog na prutas at ng bukas na kanal ay sumalubong kay Victor nang bumaba siya mula sa de-aircon na sasakyan. Suot niya ang kanyang Italianong 3-piece suit na ngayon ay gusot na at ang kanyang kurbata ay nakaluwag. Mukha siyang isang nalunod mula sa mataas na lipunan. Hinahanap ko si Camille. Sigaw ni Victor, lumapit sa isang matandang babae na nagbebenta ng tortilla sa isang kanto. Si Camille nagtatrabaho dito. Tiningnan siya ng babae nang may pagdududa, dumura sa lupa malapit sa kanyang makintab na sapatos na katad. Maraming Camille dito, patron. Sinong hinahanap mo? Yung may utang o yung inutangan? Yung sumasayaw, sabi ni Victor, naramdaman ang pagiging katawa-tawa. Bata pa, kulot ang buhok. Pakiusap po, buhay at kamatayan ang nakasalalay dito. Pinaningkitan ng matanda ang kanyang mga mata, tinatasa ang tunay na desperasyon sa mukha ng mayamang lalaki. Itinuro niya gamit ang isang daliring butuhan patungo sa likod ng palengke kung saan nagbababa ng mabibigat na kargamento, ang mga truck. Sa loading dock, nagbubuhat ng kamatis. Tumakbo si Victor. Tumakbo siyang umiiwas sa mga manok lumulukso sa mga lawa ng maruming tubig. Marahang itinutulak ang mga taong humaharang sa kanyang daan. Ang kanyang puso ay kumakabog ng napakalakas na halos sumakit ang kanyang mga tadyang. Narating niya ang lugar ng mga truck at doon nakita niya siya. Ang imahe ay isang suntok sa kanyang sikmura, mas masakit kaysa sa anumang pisikal na tama. Hindi suot ni Camille ang kanyang asul na uniforme. Suot niya ay isang maruming maong at isang kulay abong t-shirt na basang-basa sa pawis. Pasan niya sa kanyang balikat ang isang kahon ng kahoy na puno ng kamatis. Ang kanyang mga braso, ang mga braso ring iyon, na buong ingat na humawak kay Leo, ay tensyonado, may marka ng matinding pagod. Isang matabang kapatas ang sumisigaw sa kanya mula sa plataporma ng truck. Mas mabilis, ineng. Kung hindi mo maibaba yan bago magtanghali,
Wala kang sahod. Hindi sumagot si Camille. Nagtiimbagang siya ibinaba ang kanyang ulo at naglakad patungo sa bodega, gumigewang sa bigat. Naramdaman ni Victor na siya ang pinakamaliit na tao sa mundo. Inakusahan niya itong nagnakaw ng isang relo na mas mahal pa sa kikitain nito sa 10 taon ng pagbubuhat ng kahon para lang protektahan ang kanyang ego. Ipinahiya niya ito at si Camille, sa halip na sumuko ay naroon, binabali ang kanyang likod para mabuhay ng may dignidad. Camille! Basag ang boses ni Victor. Huminto siya. Ang tunog ng kanyang pangalan na binigkas ng pamilyar na boses na yon ay nagpatigil sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon, pasan pa rin ang kahon. Nang magtama ang kanilang mga mata, walang tuwa. Ang naroon ay takot. Umatras si Camille, halos mawalan ng balanse. Wala akong ginawa. Sigaw niya naging depensibo, iniisip na dumating si Victor kasama ang mga pulis para tapusin ang trabaho. Umalis na ako. Pabayaan niyo na ako. Lumapit si Victor, hindi pinapansin ang putik na dumudumi sa kanyang pantalon. Camille, pakiusap, maghintay ka. Lumayo ka. Binitawan ni Camille ang kahon. Ang mga kamatis ay gumulong sa maruming lupa na durog. Nagsimulang magmura ang kapatas, ngunit hindi man lang ito narinig ni Victor. Nandito ka para mang-insulto. Para tingnan kung paano ako nabubuhay. Nasa iyo na ang relo mo. Bumalik ka na sa mansyon mo at iwanan mo na kaming mga mahihirap. Ang mga tao sa palengke ay nagsimulang pumalibot sa kanila. Isang bilog ng mga mukhang galit nagpoprotekta sa isa sa kanila. Mag-isa si Victor sa teritoryo ng kaaway, ngunit wala siyang pakialam. Ang nakikita lamang niya ay ang mga namumulang mata ni Camille, ang pagod, ang kawalang katarungan. Hindi ako naparito para mang-insulto. Sabi ni Victor, itinaas ang kanyang mga kamay bilang tanda ng pagsuko, nahihirapang huminga. Naparito ako dahil isa akong gago. Tumahimik ang loading dock. Tumigil sa pagsigaw ang kapatas. Tiningnan siya ni Camille, na lilito ang kanyang dibdib ay tumataas baba dahil sa pagod at gulat. Ano ang bulong niya? Nakita ko ang kamera, sabi ni Victor, at ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw ng malinaw sa katahimikan ng palengke. Nakita ko si Consuelo. Nakita ko ang ginawa niya. Alam kong inosente ka. Alam kong pinagplanuhan ka at ako. Nahulog ako sa bitag na parang isang bulag. Pinunasan ni Camille ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang maruming kamay. Nag-iwan ng bakas ng lupa sa kanyang pisngi. Isang halo ng ginhawa at galit ang bumalot sa kanya. Ngayon alam na ninyo, sabi niya nang may pait na nginginig. 2 araw ang nakalipas. Alam ba ninyo kung ano ang pakiramdam na itulak palabas na parang isang kriminal? Alam ba ninyo kung ano ang pakiramdam na tingnan na ng ganoon? Mayroon kayong mga kamera para makita ang katotohanan. Senyor Victor, kami ang salita lang namin, ang mayroon kami, at ang sa akin ay walang halaga sa inyo. Tumango si Victor, nilulunok ang bukol sa kanyang lalamunan. Tinatanggap niya ang bawat salita. Karapat-dapat siya sa bawat panunumbat. Tama ka. Walang halaga dahil mayabang ako. Naniwala ako sa isang gintong relo kaysa sa tawa ng sarili kong anak. At hindi ako umaasang patatawarin mo ako. Hindi ko deserve ang kapatawaran mo. Lumapit pa siya, hindi pinapansin ang mga nagbabantang tingin ng mga kargador. Napapalapit na may mga dalang pamalo. Iniisip na aatakehin niya si Camille. Pero si Leo, basag ang boses ni Victor nang banggitin ang kanyang anak. Namatay si Leo Camille. Agad na nabasag ang maskara ng katigasan ni Camille. Anong tanong niya? At sa pagkakataong ito ay isang bulong ng purong takot. Anong nangyari sa kanya? Tumigil siyang kumain. Tumigil siyang gumalaw. Umiyak si Victor doon mismo sa harap ng daan-daang estranghero. Walang pakialam sa kanyang estado, sa kanyang pera, o sa kanyang dangal.
Sumuko na siya. Nakahiga siya sa kama, nakatingin sa pader. Sabi ng doktor, ilang oras na lang bago namin siya ikabit muli sa mga makina. Galit siya sa akin, Camille. Galit sa akin ang anak ko, at tama siya. Pero tinatawag ka niya. Iginagalaw niya ang kanyang daliri. Ginagawa niya ang ritmo. Tak-tak pum. Ikaw ang tinatawag niya. Itinakip ni Camille ang kanyang mga kamay sa kanyang bibig, pinipigilan ng isang hikbi. Ang init ng tanghali ay bumabagsak sa palengke, ngunit walang gumagalaw. Ang eksena ay napakatindi, napakatotoo. Ang milyonaryong umiiyak sa harap ng kargador ng kamatis. Ginawa ni Victor ang isang bagay na hindi kailanman may isip ng sinuman sa kanyang lipunan, isang bagay na magbubura magpakailanman sa kanyang reputasyon bilang isang taong yelo. Lumuhod siya. Iniluhod niya ang kanyang designer na pantalon, direkta sa itim at mabahong putik ng palengke. Pinagsiklop niya ang kanyang mga kamay, hindi tulad ng nagdarasal sa Diyos, kundi tulad ng isang nagmamakaawa sa nag-iisang pag-asa na natitira sa kanya sa lupa. Nagmamakaawa ako sa iyo, sabi ni Victor, nakatingala sa mga mata ni Camille. Huwag kang bumalik dahil sa pera. Ibibigay ko ang kahit anong gusto mo, oo. Pero alam kong hindi yun mahalaga sa'yo. Bumalik ka para sa kanya. Iligtas mo siya. Dahil ako, nasa akin ang lahat ng pera sa mundo, pero wala akong silbi. Ikaw lang ang nagpapanatili sa kanyang buhay. Isang bulungan ang kumalat sa karamihan. Nag-antanda ng krus ang mga babae sa palengke. Hindi komportableng tinanggal ng kapatas ang kanyang sombrero. Tiningnan ni Camille ang lalaking nakaluhod. Nakita niya ang kanyang desperasyon, ang kanyang hubad na pagsisisi. Maaari sana niya itong iwanan doon. Maaari sana niya itong duraan at sabihing umalis na bilang paghihiganti sa kahihiyang dinanas niya. Ang kanyang nasaktang dangal ay sumisigaw na gawin iyon. Ngunit pagkatapos ay naisip niya si Leo. Naisip niya ang nagniningning niyang mga mata nang ihagis niya ang masa ng pizza. Naisip niya ang kanyang sigaw ng tagumpay nang itaas niya ang kanyang braso. Naisip niya ang batang iyon na nakakulong sa isang hawlang ginto at katahimikan naghihintay ng isang tunog, isang ritmo na siya lang ang marunong gumawa. Ipinikit ni Camille ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Nawala ang amoy ng palengke. Ang tanging naririnig niya ay ang tak-tak-pum sa kanyang isipan. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Matigas ang mga ito, determinado. Tumayo ka, sabi niya sa isang matatag na boses. Tiningnan siya ni Victor, hindi naglakas loob na gumalaw. Sabi ko, tumayo ka, Victor. Ulit niya ginamit ang kanyang pangalan sa unang pagkakataon ng walang senyor. Ang hierarkiya ay nasira na. Pantay na sila ngayon. O baka mas nakatataas na siya. Tumayo si Victor nang may kabagalan marumi talunan. Hindi ako babalik para sa'yo. Sabi ni Camille, itinuturo ang kanyang daliri sa dibdib ni Victor, dinudumihan ng lupa ang kanyang puting damit. Hindi para sa pera mo, hindi para sa malaki mong bahay. Kung babalik ako, ito ay dahil walang kasalanan ang batang iyon na magkaroon ng isang bulag na ama. Salamat, bulong ni Victor. Salamat. Ngunit meron akong mga kondisyon. Walang awang putol niya. Mga bagong patakaran. Tumango si Victor ng mabilis. Kahit ano, kung anong sabihin mo. Una, aalis si Consuelo. Ayokong makita ang anino niya. Kung nasa bahay siya, hindi ako papasok. Tapos na. Papatalsikin ko siya ngayon din. Pangalawa, wala nang mga absurdong medical na protocol. Kung gusto ni Leo na lumabas sa araw, lalabas siya sa araw. Kung gusto niyang magdumi, magdudumi siya. Hindi ka makikialam. Ako ang kanyang therapist, kaibigan at boss sa bagay na ito. Ikaw lang ang amang papalakpak. Naintindihan. Lumingon si Victor. Ito ay pagsuko ng kabuuang kontrol. Ito ang pinakakinatatakutan niya. Ngunit naaalala niya si Leo na hindi gumagalaw sa kama.
naiintindihan. Ikaw ang masusunod. At pangatlo, ibinaba ni Camille ang kanyang boses, lumapit sa kanya. Hihingi ka ng tawad kay Leo. Hindi sa mga regalo, hindi sa mga laruan. Hihingi ka ng tawad habang nakatingin sa kanyang mga mata. At aaminin mong nagkamali ka dahil nagpapatawad ang mga bata pero hindi sila nakakalimot kapag nagsinungaling ka sa kanila. Naramdaman ni Victor ang bigat ng hiling na yon. Ito ang pinakamahirap. Nangangailangan ito ng tunay na pagpapakumbaba sa harap ng kanyang anak. Gagawin ko, pangako niya. Tumango si Camille. Humarap siya sa kapatas na nakanganga pa rin. Nagre-resign na ako, sabi niya. Pagkatapos ay tumingin siya kay Victor at itinuro ang sports car na puno ng alikabok. Paandarin mo na ang kotse. 2 araw nang naghihintay si Leo. Huwag na natin siyang paghintayin pa ng 1 minuto. Sumakay sila sa sasakyan. Ang pagkakaiba ay napakalaki. Ang kremang katad na upuan ay agad na dumihan ng maruruming damit ni Camille at ng putik ni Victor, ngunit wala sa kanila ang nag-abala. Umugong ang makina at ang kotse ay humarurot paalis ng Barrio San Jose. Iniwan ang karalitaan at ang pride nakikipagkarera laban sa oras patungo sa mansyon kung saan isang maliit na puso ang nagbabantang tumigil sa pagtibok. Nang magbukas ang mga tarangkahan ng mansyon ng Montemayor, papalubog na ang araw, pinipinta ang langit ng isang madramang kulay dugo. Nagpreno si Victor sa pangunahing pasukan, hindi man lang niya pinatay ang makina. Pareho silang tumakbo papasok ng bahay. Ang pangunahing pinto ay nakabukas. Nasa pasukan si Consuelo, kasama ang 2 malalaking maleta, nakikipagtalo sa gwardiya ng seguridad na ayaw siyang paalisin hanggat hindi dumarating ang senyor. Nang makita si Victor at Camille na magkasamang pumasok marumi at humihingal na mutla si Consuelo, nabitawan niya ang mga maleta. Senyor, maipapaliwanag ko po. Nagsimula siyang magsalita umatras. Hindi man lang siya tiningnan ni Camille. Nilampasan niya ito na parang isang ipo-ipo. Hindi pinapansin ang babaeng sumubok, sumira sa kanyang buhay. Ang kanyang pakay ay nasa itaas. Huminto si Victor, sandali sa harap ni Consuelo. Layas, sabi ni Victor, hindi ito isang sigaw. Ito ay isang nagyeyelong bulong. Iwanan mo ang mga maleta. Ang mga yan, ako ang nagbayad. Umalis ka na, dala lang ang suot mo. Ngayon na. Bumuka ang bibig ni Consuelo, ngunit ang tingin ni Victor ay nakamamatay. Tumalikod siya at tumakbo patungo sa gabi na walang dala na wala sa kasaysayan magpakailanman. Tumakbo si Victor paakyat ng hagdan, sumusunod kay Camille. Pagdating nila sa silid ni Leo, sarado ang pinto. Ang katahimikan ay ganap. Inilagay ni Camille ang kanyang nanginginig na kamay sa doorknob. Tumingin siya kay Victor. Tumango ito, nagbibigay daan. Binuksan nila ang pinto. Madilim ang silid. Nasa parehong posisyon pa rin si Leo, nakabaluktot na parang isang bola. Mukha siyang mas maliit, mas marupok. Dahan-dahang pumasok si Camille. Umupo siya sa gilid ng kama. Hello, guwapo, bulong niya, basag ang boses sa emosyon. Sabi nila, may party daw dito pero mukhang tulog ang DJ. Hindi gumalaw si Leo sa simula. Inabot ng kanyang utak ang ilang sandali para iproseso ang boses. Baka panaginip lang. Maraming beses na siyang nanaginip tungkol kay Camille sa nakalipas na 48 oras. Ngunit pagkatapos ay nagsimulang magtambol si Camille nang marahan sa kutsyon. Taktak-pum! Taktak-pum! Nanigas ang katawan ni Leo. Dahan-dahan niyang ipinihit ang kanyang ulo. Ang kanyang mga mata, malalim at malungkot, ay nagtama sa marumi at nakangiting mukha ni Camille. Ang pagkilala ay parang isang pagsabog ng kuryente. Sinubukan ni Leong sumigaw ngunit walang boses. Niyakap siya ni Camille. Ibinagsak ni Leo ang kanyang mukha sa leeg niya, umiiyak, kumakapit sa kanyang basang t-shirt na para bang ito ang mismong hangin. Nandito na ako, mahal ko. Nandito na ako. Walang mag-aalis sa akin. Wala na.
Pinanood ni Victor mula sa pinto tahimik na umiiyak. Nakikita kung paano bumabalik ang buhay sa katawan ng kanyang anak, sa bawat yakap, sa bawat hikbi. Alam niyang kailangan niyang pumasok. Alam niyang kailangan niyang tuparin ang ikatlong kondisyon. Oras na para sa huling pagtubos. Lumapit si Victor sa kama. Hindi siya umupo. Lumuhod siya sa alpombra mas mababa kaysa sa kanyang anak. Anak! Nagsimula si Victor lumunok nilalabanan ang bukol sa kanyang lalamunan. Nagkamali ako. Naging tanga ako. Akala ko, pinoprotektahan kita. Pero ang sarili ko lang palang takot ang pinoprotektahan ko. Nakatingin lang sa kanya si Leo. Hindi kumukurap. Sinaktan ko si Camille. Patuloy ni Victor itinuro ang babae. At sinaktan kita. Hindi dapat ako nagduda sa'yo. Alam mo ang katotohanan at ayaw kong tingnan. Inilahad ni Victor ang kanyang kamay, nakabukas ang palad sa ibabaw ng kumot. Hindi niya sinubukang hawakan si Leo. Inalok niya lang ang kanyang kamay naghihintay. Hindi ko alam kung mapapatawad mo ako, Leo. Pero may ipapangako ako sa'yo. Mula ngayon, hindi na ako ang boss. Ikaw na ang boss. Kung sabihin mong mananatili si Camille, mananatili siya magpakailanman. Kung sabihin mong gusto mong sumayaw, sasayaw tayo. Kung gusto mong sumigaw, sisigaw tayo. Pero pakiusap, huwag ka nang magpapatay muli. Kung wala ka, wala rin ako. Isang nag-iisang luha ang gumulong sa pisngi ni Victor at bumagsak sa kanyang nakalahad na kamay. Ang katahimikan ay tila walang katapusan. Pinigil ni Camille ang kanyang hininga. Pagkatapos gumalaw ang kamay ni Leo. Mabagal nag-aalinlangan. Ang kanyang maliit at maputlang mga daliri ay dumula sa ibabaw ng kumot. Narating nito ang malaki at makalyong kamay ni Victor at hinawakan ito. Hindi ito isang mahigpit na hawak, ngunit sapat na ito upang selyuhan ang isang kasunduan. Papa, bulong ni Leo sa paos na boses. Ipinikit ni Victor ang kanyang mga mata at nagpakawala ng isang hikbi ng ginhawa na yumanig sa kanyang buong katawan. Yumuko siya at hinalikan ang kamay ng kanyang anak. Binasa ito ng kanyang mga luha. Salamat, anak. Salamat. Ngumiti si Camille na may mamasamasang mga mata. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa magkahawak na kamay ng mag-ama. Sige na, sabi niya binasag ang tensyon sa kanyang karaniwang praktikal na tono. Nakaiyak na tayo nagkapatawaran na ngayon trabaho na tayo, Leo. Ang malamig na pasta na yan na dala ng papa mo ay walang silbi. Kailangan mo ng protina. Punta tayo sa kusina. At sa pagkakataong ito, Senyor Victor, ikaw ang maghihiwa ng sibuyas. Itinaas ni Victor ang kanyang ulo at ngumiti isang tabingi at totoong nangiti. Opo, boss. Ako ang maghihiwa ng sibuyas. 3 buwan ang lumipas. Ang mansyon ng Montemayor ay hindi na mukhang isang museo. Mukha na itong isang tahanan. Ang mabibigat na kurtinang pelus ay tinanggal na upang papasukin ang sikat ng araw sa bawat sulok. Sa pangunahing pasilyo, kung saan dati may katahimikang parang libing ngayon, ay may tugtog na tropikal sa katamtamang lakas. Sa hardin sa likod bahay ang dating malinis na damuhan ay may mga marka na ng paggamit mga bahaging pipi, kaunting lupang nahukay mga bakas ng labanan. Sabado ng umaga. Ang araw ay nagniningning. Si Victor ay nakatayo sa tabi ng swimming pool, ngunit hindi siya nakasuot ng suit. Nakasuot siya ng damit pang sports, isang bagay na hindi kailanman inakala ng kanyang mga empleyado na makikita. Hawak niya ang isang tuwalya at isang bote ng tubig, halatang kinakabahan. Si Camille ay nasa gitna ng hardin sa tabi ng mga makintab na parallel bar na ipinagawa ni Victor 1 buwan na ang nakalipas. At sa gitna ng mga bar na roon, si Leo. Hindi na siya nakaupo. Nakatayo si Leo nakakapit sa mga bar puti, ang kanyang mga buko sa tindi ng pagkakahawak. Ang kanyang mga braso ay marahas, na nanginginig. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo
Humahapdi sa kanyang mga mata, ngunit hindi siya bumibitaw. Ang kanyang mga binti bagamat payat pa rin, ay mayroon ng kahulugan ng kalamnan na wala 3 buwan na ang nakalipas. Ito ay isang impyerno ng pagsasanay, sigaw-yak mga araw na gustong sumuko ni Leo at pinilit siyang magpatuloy ni Camille ng may matigas na pagmamahal. Sige pa Leo, sabi ni Camille sa isang matatag na boses, walang bahid ng awa. Hindi kita hawak, ikaw yan lahat yan ikaw. Biglang humakbang si Victor nang makita niyang mapanganib na bumaluktot ang mga tuhod ni Leo. Huwag utos ni Camille nang hindi tumitingin kay Victor. Kung tutulungan mo siya, pinapahina mo siya. Kaya niya. Nanigas si Victor kinagat ang kanyang labi. Ito ang pinakamahirap na aral ang makita ang iyong anak na naghihirap upang siya ay lumago. Camille, mahuhulog ako. Ungol ni Leo nagtiimbagang. Hindi ka mahuhulog. Sagot niya. Tumingin ka sa harap. Sino ang nandoon? Itinaas ni Leo ang kanyang tingin. Sa dulo ng mga bar 3 metro ang layo, naroon ang kanyang ama. Nakabukas ang mga braso ni Victor naghihintay sa kanya. Tingnan mo ako anak, sabi ni Victor. Nandito ako. Halika, puntahan mo ako. Huminga ng malalim si Leo, ipinikit ang kanyang mga mata sandali. Sa kanyang isipan narinig niya ang ritmo. Tak-tak pum. Ang tunog ng kutsarang kahoy, ang tunog ng kanyang puso. Idinilat niya ang kanyang mga mata. Binitawan niya ang kanang kamay mula sa bar. Nawalan siya ng balanse, gumewang ang kanyang katawan. Sigaw ni Camille. Iginuhit ni Leo ang kanyang kanang paa pasulong. Ito ay isang malamya kinakaladkad na hakbang kasing bigat ng tingga. Ngunit ito ay isang hakbang. Binitawan niya ang kaliwang kamay. Ngayon, nakatayo na lamang siya sa kanyang nanginginig na mga binti at purong lakas ng loob. 2 bilang ni Camille, kinuyom ang kanyang mga kamao sa tuwa. Ginawa ni Leo ang ikalawang hakbang. Nagbanggaan ang kanyang mga tuhod, ngunit nanatili siyang nakatayo. Tila huminto ang mundo. Ang mga ibon ay tumigil sa pag-awit. Ang hangin ay tumigil sa pag-ihip. Ang tanging umiiral ay si Leo at ang walang hanggang 3 metrong damuhan na iyon. Ginawa niya ang ikatlong hakbang at pagkatapos, bumigay ang kanyang mga binti. Papa, sigaw ni Leo habang bumabagsak pasulong. Ngunit hindi niya tinamaan ng lupa. Sumugod si Victor na parang kidlat. Sinalo niya ang kanyang anak sa ere, ang kanyang malalakas na braso ay yumakap sa maliit na katawan bago pa ito masaktan. Ang impact ay nagpatumba sa kanilang dalawa, sa damuhan, gumulong sa ibabaw ng isa't isa. Sa isang segundo, nagkaroon ng katahimikan. Sinuri ni Victor si Leo. Okay ka lang, may masakit ba? Nakahiga si Leo, humihingal, nakatingin sa asul na kalangitan. At pagkatapos, nagsimula siyang tumawa. Hindi ang mahiyain na tawa sa simula. Isang malakas, matagumpay na halakhak na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang lumalawak na mga baga. Nakalakad ako. Sigaw ni Leo, hinahampas ang dibdib ng kanyang ama. Papa, nakalakad ako. 3 hakbang nang walang hawak. Nagsimulang tumawa rin si Victor. Isang tawang may halong iyak ng purong kaligayahan. Niyakap niya ang kanyang anak sa damuhan na dumihan ng berde, na dumihan ng buhay. Nakalakad ka, kampeon. Lumipad ka. Lumapit sa kanila si Camille. Lumuhod siya sa damuhan pagod, ngunit nagliliwanag. Inilahad ni Victor ang isang braso at binasag ang anumang natitirang harang. Hinila niya si Camille sa yakap. Naroon silang 3, ang milyonaryo, ang dating therapist, at ang batang humamon sa medisina, isang magulong yakapan ng mga tawa at mga braso't binti sa ilalim ng araw. Alam niyo ba? Biglang sabi ni Leo, umupo sa damuhan at tiningnan ng 2 matanda. Gutom na ako. Pinunasan ni Victor ang kanyang mga luha at umupo. Anong gusto mong kainin, kahit ano? Humiling ka ng kahit ano. Pizza,
Sabi ni Leo na may mapanuksong na ngiti na katingin kay Camille. Pero tayo ang gagawa. At sa pagkakataong ito, si Papa ang maglilinis ng kusina. Humalakhak si Camille. Deal. Tiningnan ni Victor ang kanyang anak. Pagkatapos ay si Camille. Tiningnan niya ang bahay na hindi na isang hawla, kundi isang kastilyo. Tiningnan niya ang relo sa kanyang pulso, ang sikat na Rolex President na nabawi niya. Dahan-dahan niya itong tinanggal. Anong ginagawa mo? Tanong ni Camille. Tiningnan ni Victor ang relong gawa. Sa purong ginto ang simbolo ng kanyang estado, ang bagay kung saan halos wasakin niya ang lahat. Mali ang oras na binibigay nito, sabi ni Victor, at sa isang walang pakialam na galaw, inihagis niya ang libu-libong dolyar na relo patungo sa ilalim ng swimming pool. Lumubog ang relo na may halos hindi marinig na tunog, kumikinang habang bumababa sa asul na ilalim upang manatili doon nakalimutan. Ang oras ko ngayon ay sinusukat sa ibang paraan. Sabi ni Victor tumayo at inalok ang isang kamay kay Camille at ang isa kay Leo. Sinusukat ito sa mga hakbang. Itinayo niya si Leo, itinayo niya si Camille, at silang tatlo ay naglakad patungo sa bahay, dahan-dahan sa ritmo ni Leo. Isang hakbang, dalawang hakbang, hinto, tawa. Hindi ito isang perpektong paglakad, ngunit ito ang pinakamagandang paglakad na nakita ni Victor dahil hindi sila patungo sa isang pulong negosyo. Papunta sila para gumawa ng pizza, papunta sila para mabuhay. At habang pumapasok sila sa pintong salamin, lumingon si Leo sa huling pagkakataon. Sa walang laman na hardin, itinaas ang kanyang kamao sa araw at bumulong, tak-tak pom.